Magandang gabi mga kagima at mga kamukya. Eto na naman po ulit ako, si Pepe Agimat TV para magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa Santo Niñong Bukas Palad. Ito pong Santo Niñong ito po ay napakainam gamitin, lalo na po sa trabaho, negosyo, o pakipagtransaksyon. At ito po ay napakagandang gamit, yung bang madali ka makagana ng loob ng taong nakakaharap mo. Sa trabaho po, ito po ay napakagandang gamit, lalo na po kung ikaw ay mag-apply ka. Kasi po, kumbaga, pag nagtatangan ka nito, itong Santo Niñong Bukas Palad, welcome ka na agad sa kung anumang company ang iyong applyan. Dahil po, ito po ay nagtataglay ng positive energy. Dahil ito po ay sanggol na Baby Jesus. Kumbaga, magiging guardian angel mo. Dahil ito ay nagtataglay po ng gabay para sa kaayusan. Yan po, kaya bukas palad siya sa lahat ng oras. Ito rin po ay napakainam gamitin, lalo na po kung sa negosyo. Halimbawa po, ikaw ay meron kang negosyo sa pagtitinda o kung mga online selling na yan. Napakaganda po itong gamitin na bilang pampaswerte. Dahil po, ito pong makita nyo naman, bukas palad niya, lahat ng customer ay madaling, kumbaga inaano niya na pumasok ang swerte sa kung anumang negosyo meron ka. Ito rin po ay napakagandang gamitin kung ikaw po ay ahente at meron kang mga katransaksyon. Halimbawa po, ikaw ay nagbebenta ng mga lupa, yung may mga kadil ka o lupa't bahay ang mga binibenta mo, yung mga subdivision. Ito po ay magandang gamit kung meron ka nito. Sa araw-araw, susot mo lang dahil bilang kwintas, madali kang makakagana ng loob ng iyong kausap. Dahil ito po ay nagtataglay ng kapangyarihan sa yung bang bilang panakaibigan, ganun, friendly, may friendly ka, pag friendly ang mga kaharap mo, pati ikaw, ganun. Ganun po, bali, ito po ay nagtataglay kasi ng positive energy sa paligid. Basta gamit mo to, lahat na nasa paligid mo, nakaharap mo, yun ay parang maganang tingin sa'yo. Lahat sila ay open na makipagsalamuha sa'yo o makipagkaibigan. Ito rin po ay pinaniniwalaan na nagtataglay ng kapangyarihan kontra sa usog o balis o yung nabate, mga ganun, sa mga bata. Natatandaan ko na ako'y bata pa, may mga nakita kong mga, noon kasi uso pa yung ganito, yung mga nakaganito dito. Pero meron yung parang bible, nakaganon dyan, yung iba, mga baby. Kasi po, dahil sa ito po ay tanso, ito rin po ay baby Jesus, kumbaga. Kaya po ito ay napakagandang pangontra din sa mga ganon, yung mga usog na yan. Ito rin po ay nagtataglay din ng kapangyarihan, pangontra din po sa mga masasamang espiritu. Dahil po ito po ay, basta po gawa sa tanso, ayaw ng mga masamang espiritu ng amoy ng tanso.
Kung itatanong nyo sa akin kung ano po ang orasyon nito, ang mga bagay po o medalyon, pag kay Jesus Christ na po, o si Jesus Christ ay involved, gaya ng mga krusipeho, yun po ay wala siyang talagang hindi na kailangan debosyonan. Yun po ay dadasalan yun lamang ito ng normal na dasal natin. Yung Ama namin, Abaginong Maria, luwalhati, at sumasampalataya. Ganun lang po yun. Araw-araw, bago ka umalis ng bahay, magdasal ka muna. Bago ka makipag-transaksyon o pumunta sa iyong negosyo, okay na po yun. Sana po may natutunan kayo sa aking ibinahagi sa gabing ito. Maraming salamat po sa aking mga subscribers na mga dati na patuloy na sumusuporta sa akin at walang sawang sumusuporta sa akin. Salamat din po sa aking mga bagong subscribers na nanonood sa akin sa ngayon. At salamat din po sa aking mga silent viewers dyan na binubviews ang aking mga videos. Sana naman po kayo ay pakisubscribe na rin po. Hanggang dito na lang po ulit at magandang gabi.